Ika-34 na kabanata ng nobelang Noli Me Tangere, ang nangyari sa tanghalian. Ang mga kilalang tao sa San Diego ay magkaharap na nanghalian sa isang malaking hapag. Nakaloklok sa magkabilang dulo ng mesa sina Ibarra at ang alkalde. Nasa bandang kanan ni Ibarra si Maria at nasa kaliwa naman ang eskribano. Sa magkabilang panig naman nakaloklok sina Kapitan Tiago, kapitan ng bayan, mga prele, kawani at kaibigang dalaga ni Maria. Ganadong kumakain ng lahat ng makatanggap ng telegrama si Kapitan Tiago. Siya ay kagad numalis. Darating ang Kapitan General at magiging panauwi ni Kapitan Tiago sa kanyang bahay. Hindi nasabi sa kable kung ilang araw na mananatili ang Kapitan General sapagkat ito umano ay mahilig sa bagay-bagay na kataka-taka kung saan napasuot ang usapan ng mga kumakain, ang hindi pag-imik ni Padre Salvi, ang hindi pagdating ni Padre Damaso, kawalan ng kalaman ng mga magbubukid ng kubertos at kung anong kurso ang ipapakuha nila sa kanilang mga anak. Patapos na ang tanghalian nang dumating si Padre Damaso, lahat bumati sa kanya maliban kay Ibarra. Umiinit ang usapan noon sapagkat nagsisimula ng ilagay ang tsampan sa kopa. Nahalata ng alkalde na panay ang pasaring ni Padre Damaso kay Ibarra. Sinikap na ibahin nito ang usapan pero patuloy ang pare sa pagsasaring. Walang kibo na lamang si Ibarra, pero nung ungkatin ni Padre Damaso ang tungkol sa pagkamatay ng ama ni Ibarra, sumulak ang dugo ni Ibarra. Biglang dinaluhong niya si Padre Damaso at sasaksakin na nito sa dibdib, pero pinigilan siya ni Maria. Gulo ang isip ni Ibarra na umalis at iniwan ang mga kasalo sa pananghalian. Ang ika-35 kabanata ng nobelang Noli Me Tangere, Palapalagay. Ang mga pangyayaring namagitan kina Ibarra at Padre Damaso ay madaling kumalat sa buong San Diego. Sa mga usapan, hindi matukoy kung sino ang may katwiran sa dalawa. Nagkakaisa ang lahat na kung naging matimpi si Ibarra, hindi sana nangyari ang gayon. Pero ikinatwiran ni Kapitan Martin na walang makapigil kay Ibarra sapagkat wala itong kinakatakutang autoridad. Handa ang binata na dungisan ng kamay nito sa sinumang lumapastangan sa kanyang ama. Dahil sa maagap na pagsansala ng kanyang itinanggi at pinamahal na si Maria, kaya hindi niya itinuloy ang balak na kitlan hininga si Padre Damaso. Ipinapalagay naman ni Don Filipo na hinihintay daw ni Ibarra na tulungan siya sa taumbayan bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihang nagawa niya at ng kanyang ama. Nanindigan naman ang kapitan ng bayan na wala silang magagawa sapagkat laging nasa katwiran ang mga praile. Ang ganito, anang Don Filipo ay nangyari sapagkat hindi nagkakaisa at watak-watak ang mga taumbayan, samantalang ang mga praile at mayayaman ay nagkakabuklod-buklod. Sa kabilang dako, karamihan naman sa mga babae ay takot na mawalay sa grasya ng simbahan. Tanging si Kapitana Maria lamang at pumili kay Ibarra at sinabing karangalan niya ang magkaroon ng anak na magtatanggol at mangangalaga sa sagradong alaala ng yumaong ama. Sakmal naman ng matinding pagkatakot ang mga magsasaka na hindi matuloy ang pagpapatayo ng paralan sapagkat bawat isa sa kanila ay naghahangad ng anak na makatapos ang pag-aaral. May nagsabing hindi na matutuloy ang pagpapatayo ng simbahan sapagkat tinawag na pilibustero ng praile si Ibarra. Hindi naman maintindihan ng mga magsasaka ang kahulugan ng pilibustero. Ang ika-36 na kabanata ng nobelang Noli Me Tangere, Suliranin. Isang malaking gulo ang nangyari sa bahay ni Tiago dahil sa hindi inaasahang pagdating ng Kapitan General. Si Maria ay panay ang pagtangis at hindi pinakikinggan ang payo ng kanyang ale at anding. Paano nga pinagbawalan si Maria ng kanyang ama at na makipag-usap kay Ibarra habang hindi pa inaalis ang escmonyon sa binata. Saglit na umalis si Kapitan Tiago sapagkat pinapapunta ito sa kumbento. Pinatuloy na inalo naman ni Tia Isabel si Maria sa pagsasabing susulat sila sa Papa at magbibigay ng malaking limos. Madali namang mapapatawad si Ibarra sapagkat nawalan lamang ng ulirat si Padre Damaso. Si Anding ay nagboluntaryong gagawa ng paraan para magkausap ang magkasintahan. Nasa gayon silang pag-uusap nang bumalik si Kapitan Tiago. Sinabi nito na inutusan siya ng pare na sirain ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ng magkasintahan.
Si Padre Sibila ay nagsabi naman na huwag tanggapin si Ibarra sa kanyang tahanan at ang utang ni Kapitan Tiago na 50,000 sa binata ay huwag nang pabayaran kundi mawawala ang kanyang buhay at kaluluwa. Inalo ni Kapitan Tiago si Maria sa pagsasabing ang ina raw nito ay nakita lamang niyang umiyak nang ito'y naglilihi. Isa pa, anito, may kamag-anak si Padre Damaso na nakatakdang dumating mula sa Europa at siyang inalaan na maging panibagong katipan ni Maria. Indak ang mga kausap ni Kapitan lalo na si Maria na napailang lamang umiyak at tinakpan ang mga tenga, pati si Isabel ay nagalit at sinabihan ng Kapitan na ang pagpapalit ng katipan ay hindi parang nagpapalit lamang ng baro. Dahil kaibigan ni Kapitan Tiago ang arsobispo, iminungkahi ni Tia Isabel na sulatan ito. Pero sinabi ng kapitan na mawawalang kabuluhan lamang sapagkat ang arsobispo ay isang prele rin at walang ibang paunlakan kundi ang mga kapwa-prele. Pagkarang pagsabihan ng kapitan si Maria na tumigil na ito sa kangalngal at baka mamugto ang mga mata, hinarap na niya ang paghahanda sa bahay. Pamaya-maya dumating na nga ang Kapitan General. Ang buong kabahayan ni Kapitan Tiago ay nagsimula ng mapuno ng mga tao. Si Maria naman tumakbo sa silid at nagdasal sa mahal na berhen. Nasa ganito siyang kalagayan nang pumasok ang kanyang tiya Isabel at sinabing gusto siyang makausap ng Kapitan General. Mabigat man sa loob ay unti-unti na siyang nag-ayos ng katawan.